balikan natin yung readings para mapupo natin yung hibla. Okay. So, yung gospel, tungkusan yung gospel? Sa pagdating ng mga Magi. Okay, they offered gifts. So, ito mas kinikwento natin yung mga magi. Hindi sila Hudyo nga. But they, ano ang ginawa nila? Tinanggap nila si Jesus at nag-offer pa nga sila ng gift. Okay, dito naman, okay, sa first reading, so, malulungkot yung tao, darkness covered the earth, but a light has shone. Okay. Tapos droves of people came, caravans came. Pero yung mga caravans na hindi saan galing? Sa iba-ibang mga nations. Okay, nations will come, caravans will come. Okay. At anong ginawa nila? They offered golden gifts. So ito naman si St. Paul in the second reading, sinabi, etong grace na tinanggap ko, pinagkaloob ko sa inyo. Ito, hidden from many generations, natuklasan ng mga apostles and prophets by the Spirit. Okay. At pati doon, hindi lang limitado sa kanila, ay so, nakikita natin yan. Anong nakikita niyong hibla? Na nakikita niyong flame? Parang like na-share in the promise by having our life, Share of the promise para magbago yung buhay. Sabi niyo yun. let us share the promise by renewing our life. Parang may ang tawag doon, change of heart. Metanoia. Metanoia. Remember, ito yung epiphany. Di ba? Ano ang epiphany? Manifestation of Jesus. Pagpapakilala. Okay. Pagpapahayag. Okay. Bagaman si Jesus Christ ay nandiyan. Si Herod, ano naman nangyari? Ano naman nila, di ba? Kaya lang, anong ginawa niya? Hindi niya pinita. Inutusan pa. Okay. May naging masama ang mga plano niya, di ba? Tapos yung mga, sino ba yung inipon ni Herod? High priest. High priests and scribes. And these are people who are knowledgeable doon sa promise, di ba? Okay, anong ginawa nila? Wala rin. Hindi rin nila. Pero sino ang pumunta? 3 wise men. Pero ano meron ko sa 3 wise men? Talagang naghahanap sila. Di ba? Hinanap nila. Di ba? Nakita nila yung star. Okay. And they, nagpursige sila. And doon sa pagpapursige nila, natuklasan nila. At sa pagkakatuklas nila, ano nangyari sa kanila? Iba. Nagbago sila. In fact, doon sa scripture passage, they went the other route, di ba? So, hindi na sila doon. Dati nilang gawin, hindi na nila binalikan. Okay. So, ganun din. Si Jerusalem, okay? Nakita nila yung splendor, nagbago din. Si St. Paul, ano nangyari? Natuklasan niya? Nagbago din. Siguro hindi malayo yan sa experience din siguro natin mga Pilipino, pati di ba? Dumating yung mga Spaniards sa atin. Ano yung pinakita nila? Ano yung baon-baon nila? Santo Niño. Okay? So, inintroduce sa atin yung Santo Niño. And that was siguro 490 years ago. Now, 1521. So, ngayon, lumaganap yan. Okay. So, tinanggap natin si Jesus. So, napakaganda. Pangitain, yun nangyari noon, caravans. Pero ngayon, hindi naman siguro barko-barko ang dumating para ipahayag sa atin itong gift ng Santo Niño sa atin. The gift of our faith. Parang sa ordinary times, ordinary life ng tao siguro, katulad ng isang batang babae, if she reaches the age of 18, diba, pinakikilala na siya sa society and debutant. Parang ganun yung Epiphany is yung feast ng Santo Niño. Pinakilala din sa atin na hindi lang siya limit doon sa ano na,
Father, kundi sa lahat. Binunyag siya. Parang gano'n. Gano'n din siya. Anyway, yung Feast of Santo Niño next week yun. So, habang ngayon, meron pa lang tayong introduction. Para introduction. Pero siguro maganda, lagyan natin ng himla. Okay. Parang nakita ko kasi Papa, nabanggit mo lahat na parang nag-renew sila dahil hinanap nila. So dapat tayo, hanapin din natin yung life na yun para tayo din mag-change. Yung parang mas ma-inspire tayo mag-change kasi nakita na natin yung ilaw na yung straight way. Okay. Kumbaga ba sa gospel, star. Diba? Dito naman, light na light has shown. So ang sinasabi mo kami, hanapin natin yung star. Hanapin natin si Jesus. Okay? And pag natuklasan natin, i-offer natin yung gift of ourselves. Tama ba? Yes. Parang yun ang lumalabas eh. Na gustong ibigay sa atin ng simbahan. So itong Epiphany, okay, nandiyan si Jesus. Okay, the light is there. Okay, let's go towards the light. Okay, let's not walk, doon pa rin tayo sa dilim. Okay, let's live in the light. Okay, meaning, ipagkaloob natin kay Jesus the gift of ourselves. Malaki bang hamon yan? Palagay ko malaki yung susunod na hamon. Paano natin gagawin yan? Ano yung gold, ano yung frankincense na kailangan natin i-offer? Paolo, what do you think? Sa'yo. I-offer. Well, first yung sarili mo para makita mo yung light. Tapos yung second, yung parang frankincense na i-offer mo. Yung attributes mo, yung kakayahan mo para mag-focus ka dun sa light pag lumabas ka. Yung kakayahan mo, i-focus mo, i-offer mo doon sa light. Ganda yun, ha? Okay. Yung talents mo, yung kakayahan mo, na pinagkaloob sa iyo, gamitin mo. Okay. To promote the light. Wow, galing. It's beautiful, Paolo. Ano pa? Meron ba? Ang papamihibla ako. Oh, sige, hihibla ka. Kasi yung para sinabi ni ate, yung three wise man hinanap nila yung Jesus, si Jesus. Kasi di ba sabi dito, si Jesus yung yung light. So, parang hanapin natin siya kasi hindi lang sila para sa Diyos, para sa atin lang siya, sila sa atin lahat. Kaya tayo na-save dahil doon. So, yun yung magandang katotohanan, di ba? Hindi tayo mismo na-experience natin, hindi tayo with you, sabi ni Mickey, pero na-experience natin si Jesus. Nadala sa atin. Okay. Now, bilang hamon sa iyo, Mickey, anong sinasabi sa iyo ni Jesus na na-experience mo na siya, na-experience mo yung kanyang ilaw? Ano yung gift na hinihingi sa iyo ni Jesus? So, Para i-offer. para sa akin itong Bible study kasi nasi-share natin sa ibang nations. Parang hindi lang para sa atin itong Bible study, para sa iba ring nations. Grabe naman yun. Oo nga, di ba? Tayo mismo, we have seen the light. And ngayon, pagkakataon natin, i-share itong light. Itong nangyayari sa atin na ito, we're sharing yung liturgical Bible study. Galing, Vicky. So, ngayon, lalo pa natin pag-igihan to. I-share lalo pa to liturgical Bible study. At siguro kung i-connect natin dito, di ba, sabi natin 490 years na yung Christianity in the Philippines. So we're preparing for the 500 years. Di ba maganda yung 500 years? Yes. Okay, that will be in 2021. Siguro ang isang offering natin pwedeng gawin itong liturgical Bible study to review many families as well. So handa ba kayo doon? Handa ba tayo
to journey with other families. Yes. Yes. Para sa ganun, sila mismo ma-experience nila yung na-experience natin dito sa munting ginagawa natin ng pag-aaral ng scripture. At na-experience natin yung Like, participation sa Mass. Ano yung sabi ko, Nikki? Ma-experience yun yung life ni Jesus. through. Yung liturgical Bible study. So we'll journey together. So itong siguro in this particular context, yung epiphany for us is sharing the Word of God through the liturgical Bible study. Okay. Para sa ganon, in the next 10 years, kung gagawin natin to, marami pang pamilya ang makakatunglas at makaka-experience nung nangyayari din sa atin. Sabi nga ni Nikki, experience of the life of Jesus. So, siguro at this point in time, i-offer natin yung sarili natin. I-offer din natin yung pamilya natin at pagdasal natin yung mga maraming pamilyang nakikinig and will be touched by this liturgical Bible study. Okay? So siguro, let's come before God in prayer. So let's just hold our hands. Panginoon, we're humble, Lord. Sa Bible study ito, Lord, tunay nga pinadama mo sa amin, Lord God, your light through the liturgical Bible study. Lord, maraming pamilya ang nangangailangan nito at pwedeng katuklas na nararanasan din namin. Lord, use us in ways that will fit your purpose, O Lord God. And especially as we look forward, O Lord God, to 10 years of grace. Lord, hinihiling namin, O Lord God, ang pagpaspas mo at ang grasya mo para kami bilang pamilya at sa munting kaloob namin ng pag-liturgical Bible study na para rin naman sa amin na nagsimula kami ay mapaabot namin, O Lord God, sa maraming pang pamilya. Napakaliit na handog, O Lord God. But Lord, we pray that this will glorify you. At naway sa aming pag-share ng liturgical Bible study, O Lord God, may it bring light to other families, O Lord God, and bring them to you, O Lord. And may this, O Lord God, be our fitting offering, O Lord, as our gold and frankincense to the baby Jesus. And Father, this we pray in the mighty name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. In the Father, Son,